Hi angels and free spirit, welcome to Lloyd Charms Tarot, and today's reading is another collective energy. Ayan, so ang title po natin is ano ang na-realize ng mga tao tungkol sa'yo. Kahit sinong tao na involved sa inyo or may kinalaman sa inyo or kahit na ano, basta ayan, kahit na anong senaryo, collective energy po to. So keep in mind, okay? Ayan, doon po sa mga gusto magpa-private reading, personal reading, nasa description box po yung link kung saan nyo po ako pwedeng kontakin. Sa FB page po kayo mag-direct message and then doon nyo po ako tanungin kung ano po yung mga concern or kung ano po yung gusto nyong malaman. Ayan, so doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do like, subscribe, and click the bell icon for more updates para lagi po kayong updated sa anumang videos, vlog, or reading na i-upload po natin dito. Ayan, so maraming salamat po dun sa mga naka-subscribe na, at dun po sa mga hindi pa, please po, do like, subscribe po. Ayan po, so umpisahan na po natin. Ano ang na-realize ng mga tao tungkol sa'yo? Kahit na sino, basta kung ano yung na-realize nila about sa inyo, tungkol sa inyo, ano ba yung na-realize nila. So medyo marami tayong ano ngayon, details, detalye na makukuha ngayon kasi gagamit ako ng iba-ibang card. Ayan, so maraming salamat din po dun sa mga nagpagawa po ng love spell, aura, at kung ano-ano pa. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, so ano yung na-realize ng mga tao tungkol sa inyo? Collective energy po to, ha, hindi po siya pick a card, kaya wag po kayong mamimili kung anong card yung dapat ninyong piliin kasi collective energy po to, collective. Ano yung na-realize ng mga tao tungkol sa'yo? Ayan. So, yung na-realize nila, situation, challenge, advice, and outcome. Okay? Pero, marami tayong details na kukunin dito. Isa-isahin natin. Kung ano yung mga detalye na pwede natin makuha. So, sa situation ninyo, sa situation nila, may nababibe ako dito na something shock. Alam mo yun, na-shock sila, nagulat sa mga nakita nila. Okay? Meron ako nababibe na something, ano to occasion, or something party na gano'n na pinost ninyo maybe sa social media o kung ano man yung mga pinost ninyo. Ayan, kasi sa nakikita nila sa past, alam nila yung mga pinagdaanan ninyo before sa past yon. Nakita nila kung paano ka nakasurvive sa mga sakripisyo na nangyari sa buhay mo, na ginawa mo o nang ginawa sa'yo ng mga tao, especially yung ex-partner mo. Kasi yun yung nababibe ko dito. So, collective energy po ito, ha. Okay. Sa nakikita ko sa past mo, may mga pinagdaanan ka na hindi inaasahan ng iba or maski ikaw, hindi mo rin inaasahan. Yung masaktan ka, saktan ka, pahirapan ka, alipustahin ka, apakan ka, kutsain ka, o kahit na anong lahat ng klase ng pananakit nila sa'yo. Excuse me po. Ayan. So, yun yung nababibe ko dito. Now, some of you, yung mga tao na malalapit sa'yo na meron kang halaga para sa kanila or special ka para sa kanila, nag-aalala sila sa'yo kung tama ba yung decision na pinili mo ngayon. Kung tama ba yung decision na kinakaharap mo ngayon. Kung tama ba yung decision na ginagawa mo para sa sarili mo. Pero sa nakikita naman nila sa'yo, masaya ka naman sa partner mo o masaya ka naman sa buhay mo as individual or as a single, masculine man o feminine, so any gender, vice versa. Ayan, so masaya sila. Masaya sila sa'yo kapag nakita nilang masaya ka. Pero ang kinakatakot din nila at ang inaalala nila is yung masaktan ka ulit o mapahamak ka ulit. Yun yung kinakatakot nila na mangyari ulit sa'yo. Kasi sa situation mo, may nababibe ako dito na something pinost mo na matagal na to na hindi mo pa siguro nire-reveal or pinapakita sa kanila or basta yung as in naka-private lang siya, and then na-realize mo na kailangan mo nang i-post to or sabihin na eto ka ngayon, yung something eto na yon.
And then yung mga family and friends mo, kamag-anak mo, co-workers mo, friends mo, yan yung mga sila, na-shock sila doon sa pinost mo, kung ano man yung pinost mo. Okay? Kung ano man yung nakita nila something sa'yo. Ganon. So, may nababibe ako dito na ang tingin nila sa'yo is napakasikreto mong tao. Alam mo yun, malihim ka. Hindi mo, akala nila single ka pa rin until now. Or akala nila nagsosolo ka sa buhay. O akala nila na wala kang, kumbaga ayaw mo nang may makakasama sa buhay. Then, nagulat nila suddenly yun, nakita nila na meron kang kasama, hindi ka pala nag-iisa, meron ka palang partner, meron ka palang tinatago, at meron something breakup na nangyari na kinagulat nila. Alam mo yung relationship mo past na matagal na, and then nagkahiwalay pa kayong dalawa, tapos eto't may bago ka ngayon na karelasyon, so nagulat sila doon. Alam mo yun, nagulat sila doon na oh, engaged ka na pala, yung something ganun, or ikakasal ka na pala, or meron ka na palang kinakasama ngayon, ganun. Excuse me. Ayan, so yun yung nababibe ko dito, na nakikita nila sa'yo. Ayan. So, na-realize naman nila na deserve mo maging masaya. Deserve mo na makuha mo lahat ng gusto mo. Deserve mo na, kumbaga, hindi mo deserve yung masaktan, hindi mo deserve na parang take it for granted ka. Kung hindi, deserve mo yung lahat, as in deserve mo lahat. Yung maging masaya ka, makuha mo lahat ng gusto mo, matupad lahat ng pangarap mo, yung maging masaya ka sa buhay, deserve mo yun. So, yun yung tingin nila sa'yo na dapat mong makuha. Ayan. So, sa nakikita nila na lahat ng hard work mo, kumbaga, ikaw is individual alam naman nila na kumbaga nakikita naman nila sa'yo, na-realize naman nila, parang nasa isip nila, na-realize nila na hindi mo kailangan magkaroon ng partner sa buhay, pero as advice sa kanila, kung sa part nila, parang mas gusto pa rin nila na meron kang katuwang sa buhay. Pero sa totoo lang, yung outcome nito, na kahit wala kang partner sa buhay, kaya mong makasurvive, kaya mong isurvive yung buhay mo, yung sarili mo, yung love, yung yung as in, yung self-love ba, na hindi mo kailangan ng partner sa buhay para lang makasurvive sa buhay. Kasi kaya mo sa sarili mo. Kumbaga, strong woman ka, strong independent woman, strong independent masculine, na kaya mong i-provide sa sarili mo yun. So, yun yung nakikita nila sa'yo na nare-realize nila. Kumbaga, yun yung tumatakbo sa isip nila. Ayan, so another, alam nila kung ano yung mga pinagdaanan mo before, past, yung mga pang-backstab sa'yo ng mga tao, lalo na yung ex-partner mo, kung paano kanya saktan. Ayan, so, sa nakikita nila yun, kumbaga, sa lahat ng pinagdaanan mong paghihirap, nahanap mo na rin yung soulmate mo, yung partner mo. Kumbaga, ang laki ng pagbabago sa buhay mo na nakita nila. Kumbaga, may mga changes talaga na pagbabago sa buhay mo. Kumbaga, isa kang bukod sa survivor, para kang isang, ang tingin nila sa'yo, na nare-realize nila, para kang isang ibon. Alam mo yung isang ibon na phoenix na talagang strong energy, na alam mo yung spirit mo is yung protected, heaven, kumbaga guided ka ng universe, guided ka ni God, guided ka ng mga guardian angels mo, na pinuprotektahan ka na nila. Kumbaga, ayaw na nilang masaktan ka katulad ng nangyari dati. Kumbaga, hindi mo na pwedeng pagdaanan yun, o hindi ka na magdadaan sa ganon. Kasi protected ka na nga, especially doon sa mga merong protection aura. Okay? Kasi sila yung nakikita ko dito na new generation, na meron silang spirit ng phoenix. Alam mo yun, yung parang talagang as in malaki yung pagbabago sa buhay nila. Yun. So, yun yung nababibe ko dito. Sa past na nakita nila, kumbaga, alam kasi nila yung mga, alam mo yung yung pinagdaanan mo kasi dati is one-sided love. Alam mo yun, na hindi ka minahal, or hindi mo siya minahal, pero nagsasama kayo.
dahil lang sa mga sa may mga personal issues, kaya kayo nagsasama. Tapos meron naman ako nababibe dito na yung iba is kumbaga naging loyal, naging honest, naging faithful ka sa partner mo, tapos bigla kang all of a sudden bigla kang niloko, bigla siyang nagloko ng babae o ng lalaki. Kumbaga may ebidensya ka na nangyari yon, may ebidensya ka, may kumbaga nakita nila yung mga ebidensyang yon na talagang marami kang pinagdaanan sa buhay. And then eto ka ngayon na gumagawa ng bagong memories sa buhay mo. Kumbaga new gen na talaga, new generation na. Kasi gumagawa ka ng bagong memories ngayon. Ayan. Sa nakikita nila sa'yo na yung aura mo ngayon is nandoon ka na sa level na talagang ikakasal ka na, yung magse-settle down ka na yun yung nakikita nila sa iyo. Kasi parang hindi ka na tulad dati na parang na laro-laro lang, or yung yung nasa stage ka pa lang ng puppy love, parang ganun. Hindi na ganun, kumbaga wala na yon, tapos na yon, ganun. So may nakikita ko dito na merong pagbabago sa love life mo. Kumbaga nandoon ka na sa as in eternity na relationship. Gets yung ibig ko sabihin? So yun yung nababibe ko dito, at yun yung nakikita nila sa iyo. Yun yung aura na nakikita, yung aura na nakikita nila sa iyo. Ayan. So another messages, tingnan natin kung ano pa yung nare-realize ng mga tao regarding sa iyo, lalo na yung mga kakilala mo o malalapit sa iyo, kamag-anak, pamilya, anyone na malalapit sa iyo. Yan. So another messages. Kumbaga ang tingin nila sa iyo, na nare-realize nila, napakaswerte mong tao kung tutuusin. Ang swerte mo. Maswerte ka kasi kumbaga lumipas na yung panahon na dumaan ka sa hirap, and then eto ka ngayon, napakaswerte mong tao. Alam mo yun? Kumbaga ang tingin din nila sa iyo, kasi meron ako nababibe dito na past relationship mo Kapag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Kapag dumating yung para sa'yo, eto'y talaga yung para sa'yo. Kumbaga, nasa dulo ka na ng walang hanggan. Pero, alam mo yung yung hindi pa late. Kumbaga, hindi pa late, hindi pa hulihan lahat. Tapos, yung akala mong magtatagal ka na, yung magtatagal na kayo, tapos yung pala, hindi pa pala siya. Alam mo yon, yung ang tagal na ng panahon na nagsasama kayo, and then may breakup na nangyari, naghiwalay, and then eto nakatagpo ka ng bago. So maswerte ka pa rin. Alam mo yon, kasi nakatagpo ka talaga ng as in soulmate. Natagpuan mo yung soulmate mo talaga. Kumbaga eto na yung soulmate mo. Yung kung sino man yung karelasyon mo ngayon na nasa level na kayo ng ng engagement or wedding, mga ganyan. So siya na talaga yung, kumbaga wala nang blockages, wala nang ganun, kasi natagpuan mo na yung soulmate mo. Ayan. So meron akong nababibe dito sa past, kasi merong mga past issue na hindi pa close. Okay? Na kumbaga nandiyan paulit-ulit kasi na ngayon, kumbaga, naging patas ang universe sa'yo. Binigyan ka ng second chance para ayusin yung buhay mo, o para ayusin yung sarili mo, na hindi mo expected or hindi mo inaasahan na mangyayari sa buhay mo. Yung pangarap mo lang dati, eto na ngayon, natutupad na. Alam mo yun? Kaya, kumbaga, yung level ng enjoyment o happiness sa buhay mo, yung parang napaka-fulfill. Alam mo yun, napaka-fulfill. Kasi, yung hindi matatawaran. Alam mo yun, yung priceless na swerte na dumarating sa buhay mo. Yung mga kaligayahan, yung mga na dumarating sa buhay mo, parang hindi as in talagang priceless talaga siya. Ayan. So, sabi nga, bilog yung mundo. Parang nare-realize kasi nila yung dating, alam mo yung dumating na, kumbaga yung dumating na yung time sa'yo na kung dati nasa baba ka, ngayon nasa taas ka na. And then, kung sino man yung nasa taas, siya naman ngayon nasa baba. Alam mo yung ibig ko sabihin. Kumbaga, bumabaligtad yung sitwasyon ninyo nung ex mo, and then yung sitwasyon mo ngayon. Parang yung nababibe ko kasi dito is alam mo yung antag dito, yung nag-iiba yung takbo ng
nag-iiba yung takbo ng ano mo, ng buhay mo. Kumbaga yung kapag time mo, pag time mo is time mo na, pag oras na talaga na para sa'yo, para sa'yo. Pag hindi pa, hindi pa talaga. So, yun yung nababibe ko dito. Divine timing. Kumbaga, as in talagang nakasalalay sa universe lahat yung destiny na tinatawag. Ayan. So, last messages na makukuha natin dito sa ating reading. Alamin natin kung ano pa yung mga na-realize nila or nakikita nila sa inyo. Ano yung mga nare-realize nila ng mga tao na malalapit sa iyo or kakilala mo or friends mo, family, anyone na kung sino man. Ayan, so alamin natin. Ayan, bukod doon, kasi sa nakikita ko dito, alam nila na meron kang third eye. Bukod sa ano ba, yung normal na pagkatao mo, may alam din nila na meron, kumbaga, alam nila na parang meron kang psychic ability. May pagka-witches. Alam mo yun? Yung may pagka, ano alam mo yung, yung may pagka-psychic ba? May pagka-psychic abilities, na may pagka-witchy-witchy konti, ganyan. Kumbaga marami kang alam na hindi mo sinasabi sa iba. Yung marami kang nalalaman sa mundo, pero hindi to, kumbaga wala ito sa Bible, at wala din ito kung saan mang libro, kung hindi nasa sarili mo. Gets mo ibig ko sabihin? O some of you, may nababibe naman ako dito na lumalapit sa mga katulad ko para lang malaman yung mga yung mga kuan nila, kumbaga yung situation, challenge, advice, and outcome. Parang ganito, yung tarot reading na pinapanood niyo, so doon kayo nagkakaroon ng idea or ng idea ng tag dito ng detalye kung ano yung nangyayari sa mga past or present tsaka future na rin. So, yun din yung nakikita nila sa'yo na may pagka, ka. Kumbaga, some of you, ayun, tarot reader, may pagka-psychic, may pagka-witchy, may pagka, alam mo yun, hindi ka naman bad. Kumbaga, naman, kasi merong bad and good na, na katulad ko. So, sa nakikita ko naman dito, ang tingin nila sa'yo, isa ka doon. Ayun, isa ka doon. Either good or bad. Okay? Ayan, so yun yung nakikita ko dito na kumbaga nasa nature mo na, kumbaga nasa lahi, ayan, nasa lahi nyo o nasa lahi ng iba na meron talaga kayong dugong ganito. I mean, may pagka-psychic ability or may pagka-witch. Ayan, so yung marunong sa mga rituals or marunong sa mga witchcraft, mga ganyan. Ayan, so yun yung nakikita nila na nababibe ko dito, yun yung tingin nila sa'yo. Yun yung nare-realize nila na meron ka talagang kumbaga nasa lahi mo na o nasa lahi nyo. Tapos ikaw yung ikaw yung nakakuha, ganun. So, yun lang po, maraming salamat. Thank you and God bless. See you on next vlog. Bye bye.